banal na misa. Isama po natin sa ating panalangin ang pasasalamat ng Regacho family, Panlake family, Belen Regacho Dorado family, Wilma Domingo, Lydia Kaskasan and family, Gillette Yopanco, Cecil and J. Rigodon and family, Catherine Estrella and Angela Recaprente, Carms Regonan at Mirano family. Natatanging kahilingan para sa agarang pagaling nila Emelita and Amelito Sibilia, Rodrigo Ramirez, Ronald Salamat, Mildred Recla, Jasmine Sebeldia Lim, Maribet Doroen, Catalina Alba, Mardi Agtarap, Raquel Inosanto, Leia Rose, Lei Iranista, Eduardo Salido, Ramon and Enes Lim, Phil Hall, Silvana Pearl and Sabana Pearl Macaraig, Dolores Paredes, Kian Rapa, Kendricks Portugal, Jairi Janica Ibarra, at Raquel Crame. Natatanging kahilingan nila Ronald Salamat, Gillette Yopanco, Banji Villanueva and family, Lolita Ranchero, Jinky Tumanda, Lisa Lago at Felisa Casamayor. Panalangin para sa mga kaluluwa nila Reynaldo, Alicia, Conrada, Ismael, Rodolfo, Angelina Pineda, Juvencio Pineda, Martina Regalado, Dustin Kurt Marcus, Natividad Gonzales, Edelberto Gonzales, Monsignor Norberto Habos, Monsignor Pepe Ramirez, Father Angelino De Feo Jr., Father Odon De Castro, Father Eric Santos, Tony and Lona Mercado, Rose Harder, Ronaldo Kawachi Sr., Consuelo Anchodoro Cordoba, Rosario Brown, Sinaida Arce, Apolinar, Demetrio, Sergio Sr., Guadalupe, Ambrosio, Arito, Andres, Luis Tros Sr., Carmen Bukod, Merivelcel Maghanoy, Felix, Rosalia, Lourdes, Ignacia, Victorio, Marvin Clark, Teresita, Romeo, Irene Ezekiel Sr., Noel, Ricardo, Pedro, Murillo, Noli, Rodelio, Geraldine Batalia, Edmundo, Ricardo, Norma, Teresita, Remedios, Joey, Pablito, Erlinda, William, Lope, Efren, Ramon, Bishop Nerio Ochimar, Edelberto Adviento, at Apolinar Onag, at ang kaluluwa ng mga dating naglilingkod sa ating simbahan. Tumayo ang lahat para sa orasyon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria. At siya'y naglililalang ng Espiritu Santo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Narito ang alipin ng Panginoon. Maganap nawas sa akin ang ayon sa wika mo. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. At ang salita ay nagkatawang tao. At nakipamuhay sa atin. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Panalangin mo kami, o Santang Ina ng Diyos, nang kami maging dapat makinabang sa mga pangako ni Kristo. manalangin tayo. Panginoon naming Diyos,
Kasihan mo nawa ang aming mga kakaluluwa sa iyong mahal na grasya, at yayamang dahilan sa pamamagitan ng anghel, ay nakilala namin ang pagkakatawang tao ni Jesucristong anak mo. Pakundangan sa mahal na pasakit at pagkamatay niya sa krus, ay papakinabangin mo kami ng kanyang pagkabuhay na maguli sa kadakilaan sa langit, sa pamamagitan ni Jesucristong aming Panginoon. Amen. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung unang-una, ngayon at magpakailanman, magpas sa walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. At ang mamumuno po sa ating banal na pagdiriwang ngayon ay ang atin pong Kura Paroko, Reverend Father Douglas D. Badong. Tawag namin laging dinggin, sammuhon namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namit Panginoon. Dinggin mo, Panginoon, ang aming kahilingan. Kami ay kawan, O Diyos na walang hanggan. Tawag namin laging dinggin, sammuhon namin yung pakinggan, tinig namin bigyang pansin, Ama namin Panginoon. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang makikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong napapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapaganyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa iyong pagtataguyod, ang aming mga ginagawa ay iyong pangunahan, at sa iyong tulong ay iyong subaybayan, upang lahat ng aming ginaganap ay sa iyo magbuhat, at sa pamamagitan mo rin humantong sa wakas, sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Umupo ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Deuteronomio. Sinabi ni Moises sa mga tao, "Nasa inyo ngayon ang kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay at kasaganaan o ng kahirapan at kamatayan. Kapag sinunod ninyo ang kautusan, inibig ang Panginoon at nilakaran ng kanyang mga landas, pagpapalain niya kayo sa lupaing ibibigay niya sa inyo. Mabubuhay kayo ng matagal at kanyang pararamihin kayo. Ngunit
Kapag tumalikod kayo sa Kanya at naglingkod sa ibang Diyos, ngayon pa'y sinasabi ko sa inyong malilipol kayo. Hindi kayo magtatagal sa lupaing tatahanan ninyo sa ibayo ng Hordan. Saksi ko ang langit at ang lupa, na ngayoy inilahad ko sa inyo ang buhay o kamatayan at ang pagpapala o sumpa. Kaya, piliin ninyo ang buhay para kayo at ang inyong lahi ay magtagal. Ibigin ninyo ang Panginoon, makinig sa Kanyang tinig at manatiling tapat sa Kanya. Sa gayon, mabubuhay kayo ng matagal sa lupaing ipinangako niya sa inyong ninuno, ninyong sinauna, Abraham, Isaac at Jacob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan ang atin pong itutugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tayo pong lahat. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Mapalad ang taong hindi naakit niyong masasama, upang sundan niya ang kanilang payo't maling halimbawa. Hindi sumasama sa sinumang tao ang laging adhikay, pagtawanan lamang at hamak-hamaki ng Diyos sa dakila. Nagagalak siyang lagi magsaliksik ng banal na aral. Ang utos ng puon siyang binubulay sa gabi at araw. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ang katulad niya ay isang punong kahoy sa tabing batisan. Sariwa ang dahot, laging namumunga sa kapanahunan. At anumang gawin ay nakatitiyak na magtatagumpay. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Ngunit iba-iba ang masasamang tao. Ipa ang kawangis, siya'y natatangay at napapadpad kung hanging umiihip. Sa taong matuwid ay Panginoon ang siyang mag-iingat, ngunit kailanman ang mga masama ay mapapahamak. Tugon. Mapalad ang umaasa sa Panginoon tuwina. Tumayo ang lahat. Wika mo'y aming tiringin, wika mo'y aming sundin, wika mo'y aming tutukdin, wika mo'y aming diringgin, wika mo'y aming susundin, wika mo'y aming tutukdin. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ang anak ng tao'y dapat magtiis ng maraming hirap. Itatakwil siya ng matatanda ng bayan, ng mga punong saserdote at ng mga iskriba. Ipapapatay nila siya, ngunit sa ikatlong araw ay muling mabubuhay. At sinabi niya sa lahat, kung ibig ninumang sumunod sa akin, limutin niya ang ukol sa kanyang sarili. Pasanin araw-araw ang kanyang krus at sumunod sa akin. Ang naghahangad magligtas ng kanyang buhay ay siyang mawawalan nito. Ngunit ang mag-alay ng kanyang buhay alang-alang sa akin ay siyang magkakamit noon. Ano nga ang mapapala ng tao? Makamtan man niya ang buong sanlibutan, kung ang katumbas naman nito'y ang kanyang buhay. Ano nga ang mapapala niya kung siya'y mapapahamak?
Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay Huwebes, kasunod ng Miyerkules ng Abo. Kamusta po ang karanasan kahapon sa pagsisimula ng Kwaresma? Nagutom ba? O wala lang. Lumipas lang yung araw nang wala tayong naranasan na sakripisyo o pag-aayuno. Pero sabi nga din po, no, hindi lang tayo pwedeng magtuon doon sa kung ano ang mga sakripisyo. Baka sabi nga, no, baka pinahirapan lang natin ang ating mga sarili. Pero yung hinihingi sa atin ay hindi natin pinagtuunan ng pansin. Puro pampisikal o panlabas ang ating pinagtuunan ng pansin, pero yung nilalaman ng ating puso, yung galit, yung selos, yung hindi pagpapatawad, baka hindi natin naman pinag-fasting ang ating mga sarili sa ganong mga pag-uugali o kaya nag-abstain sa ganong mga pag-uugali. Yun yung masigit na nais nawa na mas mapahalagahan natin kesa doon sa mga sumunod nga tayo sa mga panuntunan, pero yung pakikipag-away, sama ng loob, hindi natin inalis. So nawa sa pagsisimula natin ng ating pong paglalakbay, muli tayong pinaalalahanan ni Jesus na maging buo ang ating mga desisyon. Hindi tayo pwedeng makikiuso lang, hindi tayo pwedeng parang sa umpisa lang. Maganda lang, no? Maraming tao, maraming lahat nagpalagay ng abo, pero seryoso ba talaga tayo? Kasi ang sabi ni Jesus, kung sino man ang ibig sumunod sa akin, hindi ito magiging madali. Kasi maraming detachment na kailangan gawin, maraming kailangan alisin o limutin sa kanyang sarili. Na hindi ito nakafocus lang, no? Baga, ako lang, gusto ko, kaya ako susunod kasi para gumanda ang buhay ko, para yumaman ako, para guminhawa ako, para hindi ako magkasakit. Hindi ganon ang sinasabi sa atin ni Kristo kung gusto nating sumunod sa Kanya. Pero, sabi nga, no, kung sino man ang ibig na sumunod, hindi ito puwersahan. Malaya tayong pinagdidesisyon kung sino man ang gustong sumunod sa akin. Pero kailangan mong intindihin, pagnilayan mo muna, isipin mo muna ng mabuting, naunawaan mo ba ang pagsunod kay Kristo? Kasi baka yung pananaw natin, no, kaya nga nang nabanggit ko kanina, baka ang pananaw natin kapag sumunod tayo kay Kristo, ayahay na ang buhay. Kapag sumunod tayo kay Kristo, hindi tayo magkakasakit. Pag sumunod tayo kay Kristo, hindi tayo mawawalan ng pera. Yayaman pa nga tayo pag sumunod kay Kristo. Lahat dito sa sinasabi ni Kristo, medyo kabaliktaran ng atin pong pag-unawa. Pero sabi din naman sa unang pagbasa sa aklat ng Deuteronomio, sa pamamagitan ni Moises, sabi, nasa sa inyo ngayon yung kapasyahan. Kayo ang pipili ng buhay na inyong dinaranas. Ganda rin mo pala, no? Na mapagnilayan natin. Ano man ang katayuan natin ngayon, ikaw yan. Desisyon mo yan. Pinili mo yan. Huwag natin ibato sa Diyos na ganito ang buhay ko. Bakit ganito? Malaya di ba? Binigyan tayo ng kalayaan ng Diyos. Pumili. Kung mag-isa ka at malungkot ka, pinili mo yan. Desisyon mo yan Pwede rin namang mag-isa ka pero masaya ka. Dahil pinili mo yan. Malinaw sa iyo yan.
Po pwedeng may sakit ka, pero may kapayapaan ka. Kasi pinili mo din yan. Desisyon mo yan. Kung miserable ang buhay mo, ikaw ang pumili niyan. Kasi po pwede mong piliin ang isang buhay na simple, matiwasay, maayos, pero nananatili ka sa pagiging miserable, yan. Mayaman ka, pero nade-depress ka, desisyon mo yan. Pinili mo yan. Pero sana po sa lahat ng ating mga pinipili sa araw-araw ay bahagi po ng ating pag-unawa na kasi nais nating sumunod kay Kristo. At hindi madali na sumunod kay Kristo. Hindi rin naman niya para bang sinugarcoat na maganda para makaakit si Kristo na sumunod. Ito, ipapackage natin na maganda. Hindi naman Talagang binulat-lat niya. Ipinakita niya na ito ang pwedeng maranasan ng isang sumusunod sa Kanya. Pero nawa, magkaroon tayo. Nagbabagong ating sound system. Nawa, sa pagsunod natin ay mas maging malinaw sa atin. Kaya nga, 40 araw na paghahanda, 40 araw na pagsunod ang hinihiling sa atin. Pero pag-isipan mo ng mabuti, baka sa umpisa lang, sa gitna, baka hindi tayo makaabot sa dulo dahil lamang sa mga mararanasan natin. Kailangan mas maging matapang, mas maging buo ang ating pong pagsunod kay Kristo. Amen? Tinatawag tayo ng Panginoong Hesus upang sumunod sa Kanya, magpasan ng krus katulad niya, at ihabilin sa Kanya ang lahat ng nagdurusa. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Bilang mga kasapi ng simbahan, naway may sa buhay natin ang diwa ng krus at maging handang magpakasakit para kay Kristo at sa Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng ating bayan, naway mahabag sa mga mahihirap at gawin ng mga nararapat upang puksain ang pang-aapi at pagsasamantalang nagaganap sa lipunan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa, mga dukha, may sakit, may kapansanan at mga bilanggo, naway hindi mawalan ng pag-asa, bagkus ay makaranas ng nagpapaginhawang pag-ibig ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nag-iisa sa buhay, naway makatagpo ng mga taong handang dumamay sa kanilang mga problema sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating mga minamahal na yumao, maging ng kanilang mga naunang pumanaw na mga mahal sa buhay, naway makaisa ng Diyos sa langit sa magpasa walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, at ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Umupo ang lahat. Buksan ng
puso, turuan mong magalang sa bawat pagkukuro, lahat ay makayakap. Buksan ng aming isip, sikatan ng liwanag ng kusang matangkilik, tungkuling na banal. Buksan ng aming palad, sarili maialay, tulungan mong ihanap kami ng bagong malay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tunghayan mo ang mga alay naming sa dambana ay nakahain upang ang iyong minagandang loob na ibigay ay aming maihandog sa pagsamba sa iyong ngalan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Sa aming kusang pagtitiis ng hirap, tinutulungan mo ang aming maitumpak ang kinamihas ng pagsalungat sa pananagutang iyong iniatas. Sa aming pagtulad sa anak mong mahal na nagpakasakit para sa tanan, ang pagsisikap nami iyong kinalulugdan at ang pagpapakabuti nami iyong ikinararangal. Kaya kaysa ng mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo sa hantong Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggan tipan,
ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagintapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Amen. Sa tagubilin naman ang kagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et debite nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Hinihiling namin kami iadya sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Mabigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa.
Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin sa piging mong banal, ang paghahain ito sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan ay sa rinawang laging magdulot ng kaligtasan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Walang sinumanang nabuhay para sa sarili lamang. Walang sinumanang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos